Ilang beses na rin umatake ang mga rebelde sa iba't ibang probinsya simula noong Enero. Ayon sa militar, inaasahan na raw ito lalo na't panahon ng eleksyon. Nagbabala pa ang AFP kaugnay ng umano'y pangingikil ng NPA sa mga kandidato na nais mangampanya sa mga lugar na hawak ng mga rebelde. May news to go si Dano Tingkungko. Enero pa lang, ilang pag-atake na ng mga hininalang miyembro ng New People's Army ang naganap sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamatindi ang naging pananambang sa La Castellana, Negros Occidental. Patay ang isang pulis, isang babae at 7 miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT. Inako na ng NPA ang insidente. Sa bayan na makilala sa North Cotabato naman, sugatan ng 5 sundalo matapos tambangan din ng ilang hininalang NPA. Nagkaroon din ng engkwentro sa Rosario, Northern Samar kung saan nasawi ang driver ng military vehicle. 3 sundalo rin ang nasugatan. At ngayong nalalapit na ang eleksyon, inaasahan na raw ng Armed Forces of the Philippines na magpaparamdam pa ang NPA, lalo na para mangikil sa mga kandidato. Sa panahon ng campaign period, yung permit to campaign and permit to win ng mga New People's Army at yung mga naibibigay sa ganitong klaseng aktibidades nila ay para maisulong lang uli ang ibang mga terroristic activities. Paliwanag ng AFP, naniningil umano ang NPA sa ilang kandidato kapalit ng kaligtasan sa pangangampanya, lalo na kung baluarte ng mga rebelde ang kanilang pupuntahan. Pero panawagan ng otoridad, huwag magbigay ng pera. Re-range ito mula 5 milyon hanggang 50,000, depende sa tinatakbuhan na posisyon ng mga kandidato. Panawagan natin sa mga kandidato na sana wag nilang ipatronize, wag nilang patulan itong mga extortion activities na to ng New People's Army. Pero kahit hindi panahon na eleksyon, umaatake pa rin daw ang NPA. Matatandaan noong October 2011, 3 mining company sa Surigao del Norte ang sunod-sunod na pinonteriya ng mga hininalang miyembro ng rebeldeng grupo. Sinunog ang ilang dump truck, backhoe at ilan pang pagmamay-ari ng mga kumpanya. Lumalabas sa investigasyon na tumanggi umanong magbigay ng pera ang may-ari ng mga mining company kaya tinarget sila ng mga rebelde. October 2012 naman ang i-raid ng mga hininalang NPA ang isang poultry farm sa Zamboanga del Sur. 2 gusali ang nasunog at hinala ng mga militar, isinagawa ito dahil hindi rin nagbigay ng pera ang may-ari ng poultry sa mga rebelde. 11 sundalo naman ang patay sa ambush sa Tinok, Ifugao noong April 2012. Ang mga nasa likod ng pamamaril, ang breakaway grupo mano ng NPA na Sandatahang Sangay Platoon, Ifugao. Dano Tingkungko, GMA News.